Magandang araw mga boss. Ang problema daw nito ni boss is babiyahe siya ng malayo. Gusto niya ipacheck itong water separator, fuel filter niya. Dito sa socket wire ng fuel filter nyo, may ipipress kayo dyan para ma-disconnect nyo. Ayun, tanggal na mga boss. Tapos gumamit kayo ng fuel filter wrench nyo. Yung pantanggal ng oil filter, pwede rin yun mga boss ha. Pakaliwa lang, pagluluwagan nyo yan. Hindi kasi matandaan nung may-ari kung kailan siya nagpalit nitong fuel filter niya. Kaya ang ginawa ko dyan is tinanggal ko na lang. Kung marumi at di na kaya linisan, pwede naman palitan yan mga boss. Pero hanggat maaari sa akin ginagawa ko, nililinis ko lang yan. Kung wala naman ako nakikitang problema sa takbo niya. Malaking bagay kasi tatakbo ka ng malayo, dapat ma-check unang-una itong fuel filter. Kasi ayun ang pwede pumalya kapag may tubig yan mga boss. At dito sa sensor niya sa ilalim, gumamit ako ng yabi tubo dyan para maluwagan ko. Ngayon, kumuha ko ng lalagyan. Nandito pala makikita nyo na kung may tubig yan mga boss. Sasaluhin nyo yung diesel. Diyan, makikita nyo, di ba? Okay pa siya malinis pa Sabi nga ng may-ari, matagal na daw ito, hindi niya lang matandaan. Ang sa akin naman, hindi naman batayan. Pag matagal na, papalitan na yung pyesa. Pwede pa rin yan linisan. Maliban nila kung talagang marumi. Pero nakita nyo, di ba? Malinis pa siya. Dati nung hindi pa ako gumagawa ng video, may nagawa ako nito, puro putik ang loob Kaya pag ganitong babiyahe ng malayo, ayoko nung pinapump lang Gusto ko buksan talaga. Dito kasi sa sensor niya mga boss, meron niyang bleeder. Buksan mo lang yun tapos ipump mo sa taas, lalabas yung tubig kung meron siya. Sa pagbalik niyan mga boss, nakita niyo yung o-ring. Importante mga boss, wag yung kalilimutang ilagay yan after niyo malinis itong fuel filter. Sa paglinis ng fuel filter, bugahan niyo lang siya ng hangin, mahina lang. Tapos, balawan mo siya ng diesel kahit 1 litro, gumastos ka. Ayun ang panghugas mo, ganun lang mga boss. Sa paghigpit naman yan mga boss, pag masyadong mahigpit, yung tama lang. Kasi pag sumobra ka dyan, pwedeng pumulipit yung o-ring. Mas lalong tumagas. Mas maganda pag binalik mo yung fuel filter mga boss, lagyan mo na siya ng diesel para hindi ka naman problema pag nag-start ka. Tapos gamit yung fuel filter wrench mo, higpitan mo lang siya ng tama lang mga boss. Tapos yung socket wire, huwag mong kalilimutan dito sa fuel filter, yung sa sensor niya. Ang tanong, bakit hindi ko nilagyan ng diesel itong fuel filter? Kaya kung hindi nilagyan niya mga boss, para makakuha kayo ng idea, just in case na nagpalit ka ng fuel filter at hindi ka makakuha dito sa tangke mo dahil walang drain plug, o kaya nagpumutok yung fuel filter mo at nagpalit ka, or naubusan ka ng diesel, ang gagawin mo ganito mga boss. Dito sa passenger side mo, sa likod ng upuan, tanggalin mo yung nakaharang. Ay, yung mga tinanggal ko, nakita mo mga boss. Meron dyan plastic na lock. Iikutin mo lang yun, pakaliwa or pakanan, matatanggal mo na siya. Ayan, yung dalawa na yan. Tapos, pwede mo nang iangat itong cover niya. At kung makikita mo, ayun yung pump, yung parang pump BP na kulay itim. Ipapump mo yan, pero dapat pa-start mo na yung makina habang nagpa-pump ka. Ganun ang ginagawa ko kasi kadalasan. Yan, pinapump ko na, di ba? Ang mangyayari dyan mga boss, kapag medyo mabagal-bagal ka sa pag-pump, mamamatay yung makina. Kasi ang mangyayari, papasukin siya ng hangin. O, ito dyan, namatay, di ba? Papasukin kasi yun ng hangin mga boss Kaya ang gagawin mo lang dyan, ipa-start mo lang siya ulit, aandar yan, huwag ka mag-alala. Pero pag namatay yung makina, diretso ka pa rin sa pag-pump mo, huwag kang titigil. Mapapansin mo, yung pinapump mo, titigas yan. Kita mo, titigas yan. Kapag matigas na ikisil yung pinapump mo, ibig sabihin nun, yung fuel filter mo, puno na ng diesel yon at wala na siyang hangin, kaya hindi mo na siya mapipisil niyan. Kapag nagpapump ka, At kapag yung pinipisil mo o yung pinapump mo, talagang matigas na siya, pansin mo, ididin ko ng daliri ko, matigas na talaga siya, hindi mo na siya madiin. Ibig sabihin yan, wala nang hangin yan at puno na ng diesel yung fuel filter mo. Patayin natin makina, tapos i-start uli natin. Patuloy na 1 click na yan pag in-start mo na wala na siyang hangin. O diba mga boss, ganun lang ginawa ko. Pero kung sa palagay nyo, hindi nyo kaya yung ganyang style, lagyan nyo ng diesel yung fuel filter bago nyo isalpak. Tapos ipump nyo pa rin dyan. For sure na wala nang hangin talaga yung fuel filter mo, kaya ka nagpapump dyan. Ito mga boss, kaya ako ginawa itong video para kahit papano dun sa gustong siya yung gagawa ng sasakyan niya, kahit papano meron ka ng idea kung paano mo gagawin. Pero kung meron mong mas magandang paraan sa ginagawa ko, dun ka, wag ka sa akin. Ganun lang yun. At dito naman sa cover mga boss, siguro naman kabisado mo na yan, dahil kung paano mo lang naman siya tinanggal, ganun mo rin siya ibabalik. Di ba? Siguraduhin mo lang na maayos ang pagkakabit mo ng lock para yung cover hindi siya bumitaw. Kakalog kasi yan kapag hindi maganda yung pagkakalagay mo ng lock dyan sa cover. At pag okay na, ibalik mo na yung mga tinanggal mo dyan mga boss. Malaki ka na Kayang-kaya mo na yan mga boss.
Sana lang nakakuha kayo ng idea kung paano gagawin nyo kung sakaling wala kayo panlagay na diesel dyan sa fuel filter nyo na mapapaandan nyo yung makina. Sabi ng may-ari, itest ko daw yung starting niya kung one click na talaga. Kaya ang ginawa ko, pinakisindi ko yung makina. So far so good naman mga boss. Salamat sa panonood at kung hindi naman labag sa kalooban nyo, baka pwede pakisubscribe yung channel ko. At ang dalangin ko naman sa Diyos, gantihin nawa kayo sa bawat mabuting ginagawa nyo sa inyong kapwa-tao. Na sana'y pati ang inyong pamilya maingatan niya. Muli po mga boss, maraming salamat sa Diyos.